Mga kababayan, isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, March 11 na po 2026. Meron ho tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Meron na ho tayong bagyo o tropical depression na minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon ay aalamin natin kung ito nga ba ay papasok sa loob ng ating bansa at kung ito ay lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category. Pero bago yan, please don't forget to like and subscribe and then pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. So dito po muna nating sisimulan po mga kaibigan ko, mga kababayan. Ang bagyo na nasa labas ay huling namata na merong lokasyon na 1,325 kilometers east of Eastern Visayas. Tinataglay nito ang hangin na umaabot ngayon sa 55 kilometers per hour at merong bugso naman na umaabot sa 70 kilometers per hour. Merong pagkilos na northeastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Medyo mabagal yung kanyang pagkilos. So parang nasa stationary mode etong tropical depression. Meron ng mga lugar na apektado nito kahit wala ito sa loob ng ating par, no? Yung trap or extension ng kanyang hangin ay nakakaapekto. So eto muna yung unahin natin. Sa ating tropical cyclone threat potential, kung makikita ho ninyo sa pagitan ng March 10 hanggang March 16, 2026, hindi ito nakikitang papasok sa loob ng ating bansa. Pero lalapit o didikit siya, kaya naman yung extension ng kanyang hangin ay mas lalawak ng epekto sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at silangang bahagi po ng Mindanao. So ngayon, sa ating tinatawag na forecast weather condition, so eto na yung mga lugar na apektado ng tropical extension ng hangin ng bagyo na nasa labas na ating bansa. Kino-consider at tinatawag din natin itong bagyong Kaloy dahil nga may chance itong pumasok sa ating bansa. Sa ating forecast weather condition, sa area ng Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, kasama ang Davao Oriental, Davao de Oro, Sulu at Tawi-Tawi, ang weather condition po, lagay ng panahon dyan, asahan ang maulap na kalangitan na merong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa banta ng extension ng hangin ng bagyo tropical depression na nasa labas po ng ating bansa. So eto po, may possible impact ito na pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Dinouble check na natin, no, kung ito ay lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category. Nothing to worry naman. Hindi naman ito nakikita na mas lalakas pa sa kanyang pagiging tropical depression. Kapag ito naman ay nagbantang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kapag nagkaroon ito ng landfall scenario, automatically magkakaroon ito ng paghina o pagkalusaw once nagkaroon ng direktang impact sa ating kalupaan, especially dyan sa may silangan po ng Mindanao. Sa may area naman ng Cagayan Valley, sa may Bicol region, kasama po ang Aurora at ang Quezon. Ang lagay naman po ng panahon dyan ngayong araw po ng Miyerkules, asahan din natin ang cloudy skies with light rains dahil po sa northeast monsoon. So, yung northeast monsoon, hindi lang bahagyang lamig ang kanyang naibibigay sa atin. Actually, medyo malamig. Anong oras? Bandang alas 6 ng umaga, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, madaling araw. So, medyo paggabi na, medyo lumalamig. At kung mapapansin ho ninyo, malalakas yung hangin na kasabay nito. Dahil yun sa high pressure ng hangin na nanggagaling dyan sa may hilagang bahagi po ng Luzon or sa may bandang extreme northern Luzon. Samantalang sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan na merong mga isolated light rains dahil pa rin sa amihan o northeast monsoon. Alam nyo ang amihan, no? Yan ang isa sa pumipigil para hindi lumakas o hindi matrigger ang bagyo. Dahil kung wala na ang epekto ng amihan, nandyan o papalit naman agad-agad o lalakas naman ang epekto ng easterlies, ang malinsangan ng hangin na gagaling sa Karagatang Pasipiko na kayang-kayang magpalakas po dito sa tropical depression. Samantalang,
Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, especially yung mga hindi ko nabanggit na lugar sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, mataas ang tsansa po ng mga localized thunderstorms, lalo na po sa hapon at sa gabi. Kapag napansin ninyo na sobrang maalinsangan sa umaga, sa tanghali, at sa hapon naman, nandyan yung mga bugso ng possible na mga pag-uulan dahil po sa localized thunderstorms. Ang localized thunderstorms, merong kadalawang kategorya yan. Merong normal lang, merong severe na mas malakas po ang epekto. Pero sa ngayon, dahil nandyan o nakaantabay pa rin ang huling bugso ng amihan, nalilesen yung epekto ng mga localized thunderstorms. Kaya minsan mga pag-uulan lamang. Kaya ngayong mga kababayan natin, pag nagko-comment sila at sinasabi nila, dito sa lugar namin, Kuya Francis, medyo ambon lang. Doon naman sa kabilang lugar, ilang parte ng Eastern Visayas, malalakas yung mga pag-ulan. Kasi yung ihip po ng hangin is paikot, no? Tapos, ang Eastern Visayas, apektado din ng trough or extension ng hangin ng bagyong nasa labas. So, merong double na epekto doon sa Eastern Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao. Uulitin ko, summarize natin ang bagyo na ating minomonitor. Nasa labas pa ito ng ating bansa pero may chance ang pumasok sa loob ng ating bansa. Pagkatapos sa pagitan ng March 10 hanggang 16, hindi nakikita pero pag after nun, possible na ito'y pumasok po sa ating bansa. Sa ngayon, yan po muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat, magandang araw po at God bless po sa inyong lahat.